Ang pala yung naani ko nung isang araw. Oh, ayan, bulok na. Gawin na lang itong pataba. Sayang. Unahin ko na lang lutuin ito, oh. Bago tuluyang mahinog. Ito po yung lulutuin ko ngayon, tanghalian. Ayan. Dalawang ampalaya. Oh, may sira na. Mapait po talaga ito. Kaya ang gagawin ko ay slice lang ng maliliit. At pagkatapos ibabad ko ito sa asin, lamasin lang ng konti para mabawasan naman yung pait. Dahil ito po ay organic, konting hugas. Oh, sayang kasi ito pag tinapon sa basurahan. Bukod po sa maaksaya sa plastic, yung plastic po dito sa Japan na ginagamit para sa mga nabubulok ay binibili sa supermarket. Mahal din po. Kaya para makatipid na rin sa mga plastic, pollution pa yon. Kung nakita nyo po yung mga tanim ko sa labas ay matataba at maraming bunga dahil yun sa mga compost. Yan, mga 1 linggo, 2 linggo, bulok na po yan pag nilibing sa lupa. Sasama na sa lupa, pataba na. Organic po. Yan, no? Maninipis lang po, ganyan lang kanipis. Kasi meron po akong anak. Pinapakain ko ng ampalaya. Pag mapait, ayaw niyang kumain. Pag sobrang pait. Kaya ang ginagawa ko po, ini-slice ko ng maliliit. Minsan po ito ay, kinikilaw ko. Nalagyan ko lang ng suka at saka asin. Sarap. Lagyan lang ng asin at ito ay ilamas lang. Para matanggal yung pait. Maganda sana kapag sobrang mapait. Kaya lang, kakain ito. Yung anak ko po ay masyado pang bata. Hindi pa pwede sa kanya yung sobrang pait. Kaya para po makakain siya, ay ganito na lang gawin ko. Lamasin ko ng konti. Matanggal lang po yung konting pait. Tapos tabi ko lang po ito. Ng mga 10 minutes. Ito naman ay kamatis. Galing din doon sa garden. Ang ginawa ko ay, dahil sobrang dami, nilagay ko sa freezer. Pag magluluto ako, kukuha na lang ako. Tapos, ayan yellow pa. Buti na lang naisipan ko po itong i-freeze. Kuha lang ako na ilalagay ko dito sa ampalaya. Tingnan nyo naman, mga dilaw na kamatis. Nanigas na. Ito naman ay ilagay ko na sa garden. Sayang, nabulok na. Araw-araw ba naman ang ampalaya, nakakasawa din. Pero, imbis na mapunta sa basurahan, doon na lang sa compost. Itong mga kamatis naman na mga frozen, ay akin namang hihiwain para mabilis matunaw. Ayan, basta masipag ka po dito sa Japan, merong maliit na taniman or mga space sa mga apartment na tinitirahan, pwedeng tamnan para makatipid sa mga gulay dahil napakamahal po talaga ng gulay sa Japan. Lalo na yung ampalaya at saka kamatis. Di ba may pakinabang? Yan. Tapos sibuyas na pula, kaunti lang din. Importante ay merong aromatics. Wala akong karne na ilalahok, mga karilers. Ito na lang yung ham na ni-slice para naman mayroong lasa itong ampalaya. Ayan, konting lamas-lamas hanggang sa magtubig. Napakaganda po nito sa may diabetes. Paborito ko po itong ampalaya. Sobrang dami ng bunga ng tanim ko. Ayan, nabulok na. Hindi po kasi uso sa Japan yung mga nanghihingi ng gulay. Minsan bibigyan mo yung mga Hapon, ayaw naman nila. Yan, tinan nyo po. Tubig yan. Banlawan ko na po ito at magluluto na ako. I'll be back. Konting mantika lang. Sibuyas. Yan. Tapos ito bawang na mince na. Binili na po ito sa supermarket ng ready to cook na. Para hindi na ako mag-slice.
Mas convenient, di ba? Lagay na po itong kamatis na frozen. Frozen or hindi, parehas lang yan ng sustansya. Mas maganda talaga pag niluluto yung kamatis para lalabas yung lycopene. Kapag naka-frozen, mabilis lang lumambot. Ilagay na po itong ham. 2 piraso lang po ito na ham na slice. Ito po ay salt and pepper. Ilagay na po itong ampalaya. Nabanlawan na po ito at napigaan. 2 pirasong ampalaya. Lagyan lang ng paminta. Meron po ditong magic sarap na galing pa ng Pilipinas. Ito po, binuksan kaunti lang para magka lasa, hindi na kailangan ng betchin. Takpan lang po para lumambot. Lalagyan po ng 2 pirasong itlog para mas yummy. Check ko nga ito. Lagyan lang po ito ng konting sabaw, masyadong iga. Tubig na mainit na lang. Ayaw kasi ng anak ko ng sobrang igang-iga. Pwede nabawasan ang lasa nito kasi may tubig. Tikman ko lang po ito. Pag kulang, lagyan ng toyo na lang. Asin. Oo nga, medyo nagtabang. Medyo tumabang. Konting asin. Mahina lang yung apoy para hindi masyadong matuyuan. Ayan, masarap na po. Bale, ito na po yung itlog, 2 piraso. Nilagyan lang din ng konting asin. Takpan lang po ito ulit. Antayin na lumambot. Medyo malambot-lambot na. Pwede na siguro ilagay itong egg. Ayan, tingnan nyo. Diba? Yummy. Itong egg ay ilalagay ko na po ito. Hintayin ko lang na tumigas-tigas. Ay, nasunog na. Lakas kasi ng apoy. Ayan na po yung aming tanghalian. Tingnan nyo, pag may tanim, hindi na kailangang bumili ng gulay, yung na lang pansahog. Gaya niyan, ham. Eh, may tira naman sa ref. Kung ano lang po yung nandun sa ref na mga pagkain na pwedeng ilahok, yun na lang nilalagay. Ililipat na lang sa plato. At kakain na kami ng tanghalian. Ito lang at kanin, konting kanin sapat na. Naitawid na ang isang kainan. Kaya importante pong magtanim kapag mayroong mga espasyo para healthy ang pagkain. At ito na mga ka-reelers, luto na. Simple lang na pagkain pero healthy at masarap syempre. Kasi galing yan doon sa garden, sariwa. Pagkakuha, luto agad. Yun lang, thank you for watching.